Isang field trip sa isang third world country? Seryoso ba kayo? Sa Cheltenham Ladies College, isa sa 5 pinakakilalang paaralan para sa kababaihan sa Britanya, isang pangyayaring hindi pa nagaganap sa 15,000 taong kasaysayan nito ang sumiklab. 30 mag-aaral mula sa ika-2 baitang ang sama-samang nagprotesta sa harap ng kanilang guro sa kasaysayan. Ang dahilan? Isa lang, ang napiling destinasyon para sa kanilang educational tour, ang Pilipinas. Si Charlotte Penberthy, anak ng isang ehekutibo sa London Stock Exchange, ay nag-post sa kanyang social media sa pilitang pinapapunta sa Pilipinas para sa school trip. Yung bansa ba? Yun na may mga rebelde? Developing country problems. Hindi Paris, hindi Roma, kundi isang mahirap na bansa sa Asia. Isang bansang laging may balita tungkol sa bagyo at kahirapan, ngunit pagkalipas ng 7 araw, ang pananaw ng mga dalagitang ito ay tuluyang guguho. Ang 15 taong pagmamalaki ng kanilang prestihiyosong paaralan ay madudurog at isang ganap na naiibang mensahe ang lilitaw sa kanilang mga social media account. Nagkamali kami. Sa lahat ng bagay, ano ang natuklasan ng mga piling-piling dalagita ng Britanya sa Pilipinas, ang bansang kanilang minaliit, na naging dahilan upang ipahayag nila sa harap ng buong paaralan pagbalik nila, wala na tayong karapatang ipagmalaki ang Imperyong Britaniko? Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong upang makapaghatid pa kami ng mas maraming kwento. Magandang araw. Ako si Charlotte Penberthy. Nag-aaral ako sa ika-12 baitang sa Cheltenham Ladies College sa Britanya. Para sa mga hindi nakakakilala sa paaralang ito, isa ito sa mga pinakatanyag na pribadong paaralan sa buong United Kingdom. Mahigit 150 taon na itong nakatayo. At ang mga nagtapos dito ay kinabibilangan ng mga miyembro ng parlamento, mga hukom, at mga kilalang doktor. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa sentro ng pananalapi ng London at ang aking ina ay isang abogado. Isa sa mga tradisyon ng aming paaralan ay ang European History Educational Tour para sa mga nasa ika-12 baitang. Taon-taon, bumibisita kami sa mga makasaysayang lungsod tulad ng Paris, Roma o Athens. Ang ate ko ay nakapunta sa Paris, 3 taon na ang nakalipas, at inaasahan kong sa Europa rin ang aming punta. Ngunit noong nakaraang Marso, ipinahayag ng aming guro sa kasaysayan, si G. Miller. Ngayong taon, pupunta tayo sa Pilipinas. Biglang tumahimik ang buong klase. Akala ng lahat ay nagkamali sila ng dinig. Nagtaas ng kamay ang matalik kong kaibigan na si Emily. Sir, Pilipinas po? Saan po yun sa mapa? Oo, ang Republika ng Pilipinas. Southeast Asia, nagbulungan ang buong klase. Nagtaas ako ng kamay. Sir, bakit po biglang sa Asia? Palagi naman po tayong nag-aaral ng kasaysayan ng Europa. Ngumiti si G. Miller at sumagot. Charlotte, ang mundo ay hindi lamang Europa. Ang Pilipinas ay isang bansang may kahanga-hangang makabagong kasaysayan. Isa ito sa mga pinakamahirap na bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pero ngayon, isa na ito sa mga pinakamabilis umunlad na ekonomiya sa Asia. Umiling ako. Sir, hindi po ba delikado doon? Marami pong balita tungkol sa krimen at mga bagyo. Iyon ay isang bahagi lamang. Ang Metro Manila, partikular ang mga business district nito, ay kabilang sa mga pinakaligtas at pinakamodernong lugar sa rehiyon. Hindi ako makapaniwala. Isang ligtas na lungsod? Kahit ang London ay may mga mapanganib na lugar sa gabi, paanong magiging ligtas ang isang bansa na palagi naming naririnig sa balita dahil sa mga kalamidad? Pagkatapos ng klase, nagtipon kami ng mga kaibigan ko at naglabas ng aming mga sama ng loob. Nakakainis! Gusto ko sanang pumunta sa Paris para makita ang Louvre Museum, sabi ni Emily. Oo nga. Ano bang meron sa Pilipinas? Mga beach? Hindi naman tayo magbabakasyon, dagdag ni Sofia.
Tsaka hindi ba't sobrang traffic at pollution daw doon? Nang gabing iyon, nag-post ako sa Instagram. Pinipilit kaming pumunta sa Pilipinas para sa school trip. Seryoso ba to? Help developing country problems. Sunod-sunod ang mga komento. Grabe, ang malas nyo! Bakit hindi na lang sa Paris? Ingat kayo doon, baka manakawan kayo. Nagreklamo rin ako sa aking mga magulang. Ma, sa Pilipinas daw kami pupunta. Parang delikado. Pwede bang hindi na lang ako sumama? Nag-isip sandali ang aking ina. Pilipinas? Hindi ba doon galing ang maraming nurse dito sa NHS? At sikat ang mga call center nila? Tila umuunlad na rin sila. Anbaganbay, sumingit ang aking ama. Charlotte, alam mo ba na mas mataas ang economic growth rate ng Pilipinas kaysa sa Britanya ngayon? At ang kanilang service economy ay napakalakas. Hindi ako makapaniwala. Talaga po? Bakit po maraming Pilipino ang nangingibang bansa papunta dito? Ngumiti ang aking ama. Baliktad na ngayon. Maraming mga kabataang British ang pumupunta sa Pilipinas para magturo ng Ingles o magtrabaho sa mga international company doon. Natigilan ako. Talaga po? Ngunit hindi pa rin ako kumbinsido. Bakit ang isang 150 taong prestihiyosong paaralan, ang mga tagapagmana ng Imperyong Britaniko, ay kailangang mag-field trip sa isang maliit na bansa sa Asya? Dumating ang araw ng aming pag-alis. Napipilitan akong nag-empake at naghanda ako para sa pinakamasamang sitwasyon. 10 bote ng mineral water, baka marumi ang tubig. Isang supot ng instant noodles, baka hindi ko makain ang pagkain. Isang malaking bote ng hand sanitizer. Baka madumi ang paligid. At sobrang daming tissue. Baka walang banyo o marumi. Natawa si Emily nang makita ang dala ko. Charlotte, magka-camping ka ba? 7 araw lang tayo doon. Seryoso akong sumagot. Emily, hindi natin alam kung anong lugar yon. Kailangan nating maging handa. Mayo 20, 2024. Tumungo kami sa Heathrow Airport. 30 estudyante at 3 guro, lahat kami ay mabigat ang mga paa. Sa harap ng boarding gate, sinabi ni Emily, "Isang linggo lang, tiisin na lang natin. Isipin mo na lang na homework ito." Bumuntong hininga si Sofia. Sana, matapos na agad at makabalik na tayo sa London. Nag-post ako ng huling Instagram story. Paalam, London. See you in 7 days. If I survive. Sinamahan ko pa ng malungkot na emoji. Lumipad ang eroplano. 14 na oras na biyahe. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko, ano nga bang meron sa Pilipinas? Ngunit pagkalipas ng 14 na oras, ang aking pananaw sa mundo ay ganap na mababago. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, 5:00 ng hapon sa Pilipinas. Narinig namin ang anunsyo. Welcome to Ninoy Aquino International Airport. The local temperature is 28 degrees Celsius under clear skies. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang airport. At may kakaiba. Mukha itong mas malaki at mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Pagbaba namin ng eroplano at paglakad papunta sa immigration, dumating ang unang sorpresa. Malinis ang airport, makintab ang sahig ng Terminal 3 at moderno ang disenyo ng mga pader. Ang Heathrow Airport sa London ay luma na at medyo magulo. Pero dito, ibang-iba. Hinawakan ni Emily ang braso ko. Charlotte, airport ba talaga to? Mukhang shopping mall. Ganoon din ang naisip ko. Mataas ang kisame, pumapasok ang natural na liwanag, at puno ng mga duty-free shop at cafe. Pumasok si Sofia sa banyo at paglabas niya, sumigaw siya, "Guys, nakita niyo ba ang banyo?" Parang sa isang luxury hotel. Nagunahan kaming lahat papunta sa banyo. Totoo nga, ang mga banyo sa Heathrow ay simple lang. Pero dito, parang banyo sa isang 5-star hotel. Pumunta kami sa immigration. At may isa pang nakakagulat na bagay. May mga e-gate para sa mga Pilipinong may pasaporte. Isiniskan nila
ang kanilang pasaporte. Kinukuhanan ng fingerprint at litrato. At tapos na. Wala pang 1 minuto, nakakalusot na sila. Nagulat si Emily. Wala nito sa Heathrow, di ba? Ang haba palagi ng pila doon. Ngumiti si G. Miller. Ang Naya ay patuloy na nagpapabuti. Mas marami pa silang idadagdag na ganito para sa lahat. Nakuha na namin ang aming mga bagahe at lumabas. Isang local guide ang naghihintay sa amin, si Angela Reyes. Isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang 20s. Perpekto ang kanyang Ingles. Welcome to the Philippines. Ako ang inyong tour guide, si Angela. Mula dito, didiretso tayo sa inyong hotel sa Bonifacio Global City. Nagtanong ako, gaano po? Katagal ang biyahe. Dahil rush hour, baka umabot ng 1 oras gamit ang Skyway. Pero huwag kayong mag-alala. Komportable ang ating bus. 1 oras. Normal lang, naisip ko. Ang biyahe mula Heathrow papuntang sentro ng London ay mahigit 1 oras din. Giniya kami ni Angela sa aming bus. Malinis ang mga signage at malinaw ang direksyon. Perpekto rin ang mga English translation. Hindi na namin kailangang bumili ng ticket. Binigyan kami ng beep card. Isang card na pwedeng gamitin sa tren, bus, at kahit sa mga convenience store. Para lang itong Oyster card ng London, sabi ni Emily. Ngumiti si Angela. Medyo, ang beep card ay bahagi ng aming pagsisikap na magkaroon ng iisang payment system para sa transportasyon. Malaking tulong ito. Sumakay kami sa isang modernong point-to-point 2P bus. At muli, nagulat kami. Sobrang linis at tahimik ng bus. Maluwag at komportable ang mga upuan. At malakas ang aircon. At may libreng wifi. Kinuha ko ang aking cellphone at kumonekta sa wifi. Sinubukan ko ang bilis nito. Umabot sa 50 Mbps ang download speed. Emily, tingnan mo to. Mas mabilis pa ang internet dito kaysa sa bahay natin. Nagulat si Emily. Ipinaliwanag ni Angela, malakas ang internet connection sa Metro Manila, lalo na sa mga business district. Kahit saan ka pumunta, may wifi. Bulong ni Sofia. Sa London Underground, walang signal sa ilalim ng lupa. Tahimik na tumakbo ang bus sa Skyway. Sa ibaba, tanaw namin ang mga gusali ng Makati. Nagliliwanag ang mga ilaw nito. Pagdating namin sa Bonifacio Global City, BGC, doon kami lalong namangha. Naglalakihang mga modernong gusali, malilinis na kalsada, at mga taong naglalakad sa gabi. Naisip ko sa sarili ko, ito ba ang developing country? Pagdating namin sa hotel, nakita namin ang isang syudad na kumikinang, malinis. Ang mga kalye sa London ay medyo marumi. Pero dito, halos walang basura sa daan. Sa loob ng bus, sinabi ni Angela, bukas, magsisimula ang ating tour. Pupunta tayo sa Intramuros, bibisita sa isang high school, at marami pa tayong gagawin. Maging handa kayo. Tumingin ako sa labas. Buhay na buhay ang mga kalye, at abala ang mga tao, at may kakaibang pakiramdam ng kalinisan at kaayusan. Bumulong si Emily. Charlotte, mukhang mas okay ito kaysa sa inaasahan natin. Tumango ako. Oo nga. Pero tingnan natin, hindi pa rin ako nagpapakakampante. Airport at business district pa lang ito. Ang totoong itsura ay bukas pa makikita. Nakarating kami sa aming hotel, isang 40-star hotel sa BGC. Maganda ang mga pasilidad, malinis ang kwarto, komportable ang kama, at moderno ang banyo. Nahiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ang unang impresyon ay hindi masama. Sa totoo lang, maganda, pero may tanong pa rin sa isip ko. Ito ba ang tunay na Pilipinas? O ito lang ang ipinapakita nila sa mga turista? Bukas natin malalaman. Binuksan ko ang aking Instagram at nag-post ng story. Unang araw sa Pilipinas. Ang airport at BGC ay surprisingly modern. Sinamahan ko ng emoji na naguguluhan. May nag-comment. Talaga? Akala ko puro kubo lang dyan.
Lol, bukas, makikita nyo na ang totoong Pilipinas. Ganoon din ang naisip ko. Ang tunay na laban ay magsisimula bukas. Ngunit ang aking mga inaasahan ay ganap na mali. Kinabukasan, sumakay kami ng BGC bus para libutin ang syudad. Sinabi ni G. Miller, "Ngayon, gagamitin natin ang pampublikong transportasyon. Ang sistema ng transportasyon sa Maynila ay maaaring magulo. Ngunit ito rin ang isa sa mga pinakamasigla sa mundo." Napangisi ako sa isip ko. Transportasyon. Imposibleng mas maganda pa ito kaysa sa London Underground. 150 taon na ang kasaysayan ng tube. Pumunta kami sa isang bus stop sa BGC. Unang sorpresa, may aircon ang bus at may live tracking sa app kung nasaan na ang bus. May aircon ang bus stop? Gulat na sabi ni Emily. Ang mga bus stop sa London ay bukas at kung tag-araw, para kang nasa impyerno. Ngunit dito, malamig. Sumakay kami sa bus. Pangalawang sorpresa, may ramp para sa mga naka-wheelchair at PWD. Malinis din sa loob, sinabi ni Sofia. Sa London, maraming bus na luma na. Tumingin ako sa digital screen sa loob ng bus. Nakalagay ang susunod na hihintuan. Next stop, market! Market! Ang galing. Sobrang eksakto ng impormasyon, bulong ni Emily. Ang mga bus sa London ay madalas huli sa schedule. Nang bumaba kami para lumipat sa tren, MRT, nakita namin ang ikatlong sorpresa. Ang istasyon ay malinis at may mga guwardiya. Oo, masikip, pero maayos ang pila. Ang daming tao, pero sumusunod sila sa pila, sabi ni Emily. Sa London, lalo na sa rush hour, nagtutulakan ang mga tao. Ang pinakamalaking sorpresa ay nang makita namin ang Women and Senior Citizens Car, isang bagon na para lamang sa mga babae, bata, matatanda, at may kapansanan. Wow! May ganito sila? Sabi ni Sofia. Sa London, kailangan mong makipagsiksikan kahit kanino. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, may signal ng internet sa loob ng tren. Binuksan ko ang aking cellphone at nag-Instagram. Emily, may internet sa loob ng tren. Tiningnan din ni Emily ang kanyang cellphone at nanlaki ang mga mata. Imposible! Sa London Underground, total blackout sa ilalim ng lupa. Tama. Sa London Tube, walang internet sa mga tunnel, kaya lahat ay nagbabasa ng libro o nakatulala. Pero dito, lahat ay nakatingin sa kanilang mga cellphone. Ipinaliwanag ni Angela, ang buong Metro Manila ay may malakas na cell service. Kahit sa mga tunnel, mabilis ang internet, bulong ni Sofia. Parang 15 taon tayong nahuhuli sa kanila. Nakarating kami sa aming destinasyon. Intramuros. Paglabas namin sa istasyon, may isa pang nakakagulat na bagay. May mga elevator at escalator sa lahat ng istasyon. Maraming istasyon sa London ang walang elevator, puro hagdanan lang, kaya napakahirap. Para sa mga naka-wheelchair o may dalang stroller, sabi ni G. Miller, ang sistema ng tren sa Maynila ay mas bago kaysa sa London. Ngunit ngayon, mas moderno na ito sa maraming aspeto. Wala akong masabi kundi sumang-ayon. Tama siya. Ang sistema ng transportasyon dito, sa kabila ng traffic, ay may mga aspeto na mas maganda kaysa sa London. Aircon, internet, mga elevator, at ang beep card. Nakarating kami sa Intramuros, ang makasaysayang walled city. At may isa pang sorpresa, libreng wifi sa buong lugar. Go Wi-Fi. Sinubukan kong kumonekta. Agad-agad itong gumana. Sinubukan ko ang bilis. Dadlang pa second. Ang bilis ng libreng Wi-Fi! Gulat na sabi ni Emily. May public Wi-Fi rin sa London, pero mabagal, laging napuputol, at mahirap kumonekta, sinabi ni Sofia. Charlotte,
Parang may mali sa mga inakala natin. Ganoon din ang naramdaman ko. Ang Pilipinas ay isang developing country? Kung ang transportasyon pa lang ay mas nauuna na sa Britanya sa ilang bagay, ano pa kaya? Pero simula pa lang pala iyon. Ang tunay na pagkabigla ay darating pa lang sa gabing iyon. 7:00 ng gabi, bumalik kami sa hotel. Sabi ni G. Miller, ngayong gabi, may free time kayo. Pwede kayong mamasyal sa poblasyon sa Makati hanggang 11:00 ng gabi. Nagbulungan ang mga estudyante. 11:00? Tayong mga 17 anyos na babae. Sa labas hanggang 11:00? Ngumiti ang guro. Wala kayo sa London. Ligtas ang Maynila sa gabi, lalo na sa mga lugar na tulad niyan. Hindi ako makapaniwala. Sa London, bawal kaming lumabas pagkalipas ng 9:00 ng gabi, lalo na ang mga babae. Ang aming pamilya ay nakatira sa Zone 3 ng London. Hindi naman ito masamang lugar, pero delikado sa gabi. Madalas ang holdapan, saksakan, at sexual assault. Kaya palaging sinasabi ng mga magulang ko na huwag lalabas kapag madilim na, pero seryoso ang aming guro. Sasama sa inyo si Angela at dapat lagi kayong magkakasama. Huwag kayong mag-alala. Nag-aalangan man, pumunta kami sa poblasyon. Mga 20 minuto lang mula sa BGC. Pagdating namin doon, 8:00 ng gabi. Pero ang mga kalye ay maliwanag na parang araw at puno ng tao. Mga kabataan na naglalakad, nakaupo sa mga cafe at nag-enjoy. 8:00 pa lang pero ganito na karami ang tao? Gulat na sabi ni Emily, ang poblasyon ay mas buhay sa gabi. Hanggang 2:00 ng madaling araw, marami pa ring tao dito, paliwanag ni Angela. 2:00? Ulit ni Sofia. Inilibot ko ang aking paningin at may napansin akong nakakagulat. Maraming babae ang naglalakad mag-isa. Walang takot. Isang babae ang nagjo-jogging. 8:00 ng gabi. Mag-isa. Ang isa naman ay naka-earphones at naglalakad habang nakatingin sa cellphone. Hindi man lang siya tumitingin sa paligid. Sa London, hindi mo maiisip na gawin iyan. Ang isang babaeng naglalakad mag-isa sa gabi ay napakadelikado. Lalo na kung naka-earphones. Para ka nang nagpakamatay. Nagtanong ako kay Angela. Hindi po ba sila nanganganib? Nagtaka si Angela. Panganib? Bakit naman? Ipinaliwanag ko. Sa London, napakadelikado para sa isang babae na maglakad mag-isa sa gabi dahil sa mga holdaper at rapist. Nagulat si Angela. Talaga? Dito sa Maynila, lalo na sa mga lugar na ito, bihira ang ganyang krimen. Maraming CCTV at laging may mga pulis at guwardiyang nagpapatrolya. Tumingin ako sa itaas. Totoo nga, ang daming CCTV at may nakita rin akong mga guwardiya. Bawat establisimento ay mayroon. Sa London, bihira kang makakita ng pulis. Naglakad-lakad kami. Pumasok kami sa isang cafe. Nang umupo kami, tumayo si Emily para pumunta sa banyo. Pero iniwan niya lang ang kanyang bag sa upuan. Sumigaw ako, Emily, yung bag mo! Lumingon si Emily at sinabing, oo, diyan lang. Babalik din ako agad. Naguluhan ako. Sa London, hindi mo iyon pwedeng gawin. Kapag iniwan mo ang bag mo, sa loob ng 5 segundo, wala na iyon. Pero napansin ko ang mga tao sa paligid. Ganoon din ang ginagawa nila. Mga bag, laptop, kahit wallet, iniiwan sa mesa para umorder o magbanyo. Bumulong si Sofia. Hindi ba nananakaw yan? Ngumiti si Angela. Dito sa Pilipinas, kahit iwan mo ang gamit mo, hindi yan mawawala. Ganyan talaga ang kultura dito. May tiwala sa kapwa. Totoo nga. Pagbalik ni Emily, pagkatapos ng 10 minuto, naroon pa rin ang kanyang bag. Kung sa London to, kanina pa to wala, sabi ni Emily. Lumipas ang oras at naging 10:00 na ng gabi. Pero ang mga kalye ay maliwanag at masigla pa rin. 10:30,
Bumalik na kami sa hotel. Sa istasyon ng bus, may nakita kaming mga batang elementarya na mag-isang sumasakay. 10:30 ng gabi. Okay lang po ba silang mag-isa? Tanong ko kay Angela. Oo, pauwi na sila galing sa mga tutorial o review center nila. Ligtas naman dito, kaya kahit mga bata, naglalakbay mag-isa sa gabi. Lalo akong nabigla. Sa London, kapag hinayaan mong mag-isang umuwi ang anak mo sa gabi, maaari kang kasuhan ng child neglect. Pagdating namin sa hotel, nagtipon kami sa kwarto ko. Sabi ni Emily, grabe ang araw na to. Nakakagulat. Tumango si Sofia. Oo nga, hanggang 11:00 tayo sa labas pero ni minsan, hindi ako natakot. Sumang-ayon ako. Kung sa London to, imposible. Binuksan ko ang Instagram at nag-post. Naglakad-lakad sa Maynila ng 11 p.m. Mas ligtas pa kaysa sa London ng 6 p.m. Anong nangyayari? Sunod-sunod ang mga komento. Seryoso? Imposible. Talaga bang ligtas diyan? Sigurado ako sa sagot ko. Oo, totoo. Ang Pilipinas, isang developing country, kung ang mga kalye nito sa gabi ay mas ligtas kaysa sa London, ang aking pananaw ay unti-unti nang gumuho. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros. Ipinaliwanag ni Angela ang kasaysayan ng panahon ng mga Espanyol at nagsuot kami ng barot saya para magpakuha ng litrato. Hapon, habang naglalakad kami sa mga pader ng Intramuros, nangyari ang isang aksidente. Nadulas si Sofia sa hagdan. Aray! Sigaw niya. Tinakbo namin siya. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang kanyang bukong-bukong. Sofia, okay ka lang? Umiiyak na sumagot si Sofia. Ang sakit ng paa ko. Hindi ko maigalaw. Napakalaki ng pamamaga ng kanyang bukong-bukong. Tiningnan ito ni G. Miller at nagseryoso ang mukha. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Naisip ko. Ospital? Dito. Kung sa London ito nangyari, ganito ang proseso. Tatawag ka muna sa NHS 101. Maghihintay ka ng 30 minuto sa linya. Ipaliwanag mo ang sintomas. Sasabihin nilang tumawag ng ambulansya o pumunta sa accident. Ang ambulansya ay darating pagkatapos ng 1 oras o minsan 2 oras. Pagdating sa maghihintay ka. Ang average waiting time ay 6 na oras. Kung gabi, aabot ng 8 oras. Pagkatapos, makikita ka ng doktor at ipapa-x-ray. Maghihintay ka ulit ng 1 o 2 oras para sa resulta. Kabuuang oras. Minimum na 8 oras. Kung malas ka, 1 buong araw. Ang isa pang pagpipilian ay pribadong ospital. Pero ang bayad ay aabot ng £500, halos at 38,000. Nag-aalala akong tumingin kay Sofia. Masisira ang buong araw namin, pero kalmado si Angela. Huwag po kayong mag-alala. May malapit na ospital dito. St. Luke's Medical Center. Mga 15 minuto lang ang biyahe. Hindi na ba kailangan ng appointment? Tanong ko. Ngumiti si Angela. Hindi na po. Walk-in lang. Hindi ako makapaniwala. Sa London, ang pagkuha ng appointment sa GP, General Practitioner, ay inaabot ng 2 linggo. Dinala namin si Sofia sa emergency room ng St. Luke's sa BGC. Pagpasok namin, malinis ang waiting area. Kakaunti ang pasyente. Nagsasalita ng Ingles ang staff. Ipinaliwanag ni Angela ang nangyari. Sandali lang po. Matatawag din po kayo agad. Tiningnan ko ang relo ko. 2:15 p.m. Pagkalipas ng 10 minuto, tinawag si Sofia. Ang doktor ay mahusay ding mag-Ingles. Tiningnan ang kanyang paa at sinabing kailangan ng x-ray. Sa parehong palapag, nandoon ang x-ray facility. Pagkalipas ng 15 minuto, lumabas ang resulta. Ipinaliwanag ng doktor gamit ang computer screen, walang bali ang buto. Sprain lang ito, grade 2. Nilagyan ng doktor ng bendahe ang kanyang paa, nagreseta ng gamot,
at pinayuhan siyang gumamit ng brace. Mabibili raw ito sa parmasya sa loob mismo ng ospital. Natapos ang lahat. Tiningnan ko ang relo ko. 2:50 p.m. Kabuuang oras, 25 minuto. Hindi ako makapaniwala. Kung sa London ito, 8 oras sana ang inabot. Dito, 25 minuto lang. Pumunta kami sa cashier. Nag-aalala ako sa babayaran. Sinabi ng staff, kasama na po ang consultation at x-ray. Ang total po ay 5. 5. Magkano yan? Tanong ni G. Miller. Kinuha ni Angela ang kanyang calculator. Mga 65 pound po. 65? Hindi ako makapaniwala. Kung sa pribadong ospital sa London, aabot ito ng 500 pounds. Sa NHS, libre nga pero 8 oras kang maghihintay. Dito, 6 pounds para sa 35 minuto. Bumili kami ng brace sa parmasya. Mga 20 pound lang. Habang nasa taxi pabalik sa hotel, sinabi ni Sofia, hindi ako makapaniwala. 30 minuto lang. Tapos na. Kung sa London to, buong araw tayong nasa ospital? Sabi ni Emily. Sabi ni G. Miller, napakabisa ng pribadong healthcare system sa Pilipinas. Madaling puntahan at abot kaya. Sumang-ayon ako. Wala akong masabi. Nang gabing iyon, may mas nakakagulat pang nangyari. Tumunog ang cellphone ni Sofia. Isang numero mula sa Pilipinas. Nang sagutin niya, ito ay mula sa ospital. Hello ma'am, kumusta na po ang paa niyo? Kung may problema po, bumalik lang po kayo. Libre na po ang follow-up check-up niyo. Pagkababa ng telepono, tumingin si Sofia sa amin. Tumawag ang ospital para kumustahin ako sa London NHS. Ni-text ng kumpirmasyon ng appointment, hindi ka makakatanggap, sabi ni Emily. Nagsulat ako sa aking diary ng gabing iyon. Naaksidente si Sofia. Kung sa London, nasira sana ang buong araw. Dito, 20 minuto lang. At ang bayad, wala pa sa 1,010 ang bayad sa London. Paano ito posible? Akala ko, developing country ang Pilipinas. Pero lahat ng nakita ko, airport, transportasyon, kaligtasan sa gabi, at ngayon, healthcare, lahat ay mas maganda kaysa sa Britanya. Baka ako ang nagkakamali. Baka ang Britanya na ang nahuhuli. Kinabukasan, bumisita kami sa isang high school sa Quezon City. Isang pribadong paaralan na bahagi ng aming school exchange program. Pagdating namin, ang unang sorpresa. Ang gusali ay napakamoderno. Gawa sa salamin at konkreto. Ang aming paaralan, Cheltenham, ay 150 taon ng gusaling Victorian. Makasaysayan, pero luma na. Dito, lahat ng silid-aralan ay may aircon at air purifier. Mayroon ding smartboard. Isang Pilipinong estudyante, si Bea, ang nag-welcome sa amin sa perpektong Ingles. Welcome to our school. I heard you're from the UK. London? Yes, near London. That's amazing. I'd love to visit the British Museum someday, sabi niya. Ngumiti ako. Bea, ang galing mo mag-Ingles. Sa school po. At nag-aaral din po ako sa labas. Nang mag-usap kami, nagtanong si Bea. How is the political situation in the UK? I heard the economy has been struggling since Brexit. Natigilan ako. Brexit? Wala akong masyadong interes sa politika. Nagpatuloy si Bea. According to an article I read, the UK's GDP growth has been lower than the EU average since leaving. And the value of the pound has also fallen. Hindi ako makapagsalita. Parang mas marami pang alam si Bea tungkol sa ekonomiya ng Britanya kaysa sa akin. Nang lunchtime, kumain kami sa cafeteria ng paaralan. Malinis, maluwag at iba-iba ang pagkain. May Filipino, Western at Asian food. Habang kumakain, tinanong ni Sofia ang isang estudyante. Calculus po, sagot ng estudyante. Calculus?
Gulat na sabi ni Sofia. Hindi pa nga kami tapos sa pre-calculus. Sumali kami sa isang klase sa English. Hiniling sa amin na magsalita tungkol sa kultura ng Britanya. Pagkatapos, nagtanong ang mga estudyante, gaano po kahirap ang A-level exams? Ano po ang university admission rate sa UK? Nang sinabi kong mga 50%, sinabi ng isang estudyante, sa amin po, halos 80% ang tumutuloy sa kolehiyo. Habang nililibot namin ang paaralan, lalo kaming namangha. Ang kanilang library, gym, at science lab ay mas bago at mas kumpleto kaysa sa amin. Mas maganda ang facilities nila kaysa sa 150-year-old school natin, bulong ni Emily. Pag-alis namin. Naisip ko, ang isang tanyag na pribadong paaralan sa Britanya ay mas mahina pa sa isang high school sa Pilipinas? Paano nangyari ito? Mine ang 9:40. Nang gabing iyon, naging Instagram friends kami ni Bea. Tiningnan ko ang kanyang profile. Puro pag-aaral, mga libro, at mga academic competition. Nahiya ako sa sarili ko. Nag-post ako sa Instagram. Visited a high school in the Philippines today. Their English is better than mine. They're 2 years ahead in math, and their facilities are way better than our 150-year-old school. I feel so small, may nag-comment. No way. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Ang 1.5 taong pagmamalaki ko ay nagsimula ng gumuho. Kinabukasan. Araw ng pamimili. Pumunta kami sa Greenbelt sa Makati. Sa isang tindahan, nang magbabayad ako, sinabi ng cashier, card or QR code. Ma'am, inilabas ko ang aking credit card. Itinapat ko lang ito sa terminal at tapos na ang bayad. Tap to pay. Sa susunod na tindahan, nakita namin ang isang customer na nagbayad gamit ang kanyang cellphone. Itinapat niya ito sa isang QR code scanner. Ano yon? Tanong ni Emily. Ipinaliwanag ni Angela. GCash yun. Isang e-wallet. Dito, halos lahat ng tao, yan ang gamit. Mula sa mall hanggang sa nagtitinda ng fishball sa kalye, tumatanggap sila ng GCash. Pati nagtitinda sa kalye? Gulat kong tanong. Oo, cellphone lang ang kailangan mo. Pwede kang mamili, kumain, sumakay ng taxi. Lahat gamit ang cellphone mo. Sa isang cafe, umorder kami gamit ang isang kiosk. Sa convenience store, gumamit kami ng self-checkout counter. Nang gabing iyon, napagtanto namin ni isang beses, hindi kami gumamit ng cash. Tinanong ko si Angela. Hindi na po ba gumagamit ng cash ang mga Pilipino? Bihira na. Halos lahat. Digital na. Mas mabilis. At mas ligtas. Nang gabing iyon, sa aming hotel room, nag-usap kami. Grabe, sabi ni Emily, minaliit natin ang Pilipinas. Akala natin, third world sila, sabi ni Sofia. Inamin ko. Akala ko mahirap, delikado, at atrasado sila. Pero ano ang nakita natin? Ang airport nila, mas maganda sa Heathrow. Ang transportasyon, mas moderno sa ilang aspeto. Ang gabi, mas ligtas kaysa sa London. Ang healthcare, mabilis at mura. Ang mga paaralan, mas maganda ang facilities. Ang payment system, parang galing sa future. Tumahimik kami sandali. Tapos, dahan-dahang sinabi ni Emily, guys, baka tayo na ang nahuhuli. Hindi ako makasagot. Ayaw kong aminin, pero baka totoo ang sinabi niya. Tayo ang Great Britain, di ba? Sabi ni Sofia. Oo, great tayo dati. Dati, sagot ni Emily. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng BGC, moderno, makabago, parang hinaharap. Samantalang ang London, makasaysayan, pero luma na. Inamin ko sa sarili ko. Nahuhuli na kami. Mas nauuna na ang Pilipinas. Huling araw. Pagdating namin sa Heathrow, ramdam agad ang pagkakaiba.
Mukhang luma ang airport. Mahaba ang pila. Mabagal ang lahat. Dumating ang araw ng aming presentasyon sa harap ng buong paaralan. Umakyat ako sa entablado. Ang unang slide. Ang Instagram post ko. Sa pilitang pinapapunta sa Pilipinas. Developing country problems. Nagtawanan ang mga estudyante. Ito ang akala ko, sabi ko. Pero nagkamali ako. Ipinakita ko ang mga slide. Naya versus Heathrow, MRT, BGC bus versus London Underground. Poblasyon at 11 PM versus London at 9 PM. St. Luke's vs Anhoas. Ang high school sa Pilipinas versus Cheltenham. Nagbulungan ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Ipinagmamalaki ko na ako ay mula sa Imperyong Britaniko. Pero iyon ay nakaraan. Sa kasalukuyan, ano tayo? Sa Pilipinas, nakita ko ang hinaharap. Mabibisang sistema, mabilis na internet, ligtas na mga kalye, abot-kayang serbisyong medikal. Abot-kayang serbisyong medikal. Samantalang tayo sa Britanya, ano ang mayroon tayo? Lumang infrastruktura, mabagal na sistema, delikadong mga gabi, at isang healthcare system na malapit nang bumagsak. Ang huling slide, ang bago kong Instagram post. Nagkamali kami. Sa lahat ng bagay. Ang Pilipinas ay 50 taon nang nauuna sa atin. Tumayo ang aming headmistress. Miss Penberthy, iniinsulto mo ba ang ating paaralan at ang ating bansa? Umiling ako. Hindi po. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Tumayo si G. Miller. Totoo po ang sinasabi ni Charlotte. Nakita ko rin po, ang Pilipinas ay isang napakaunlad na bansa. Pumalakpak ang mga estudyanteng kasama ko sa biyahe. Pagkatapos ng presentasyon, dinumog ako ng mga kapwa ko estudyante. Totoo ba yon? Mas magaling ba talaga sila sa atin? Gusto ko ring pumunta doon. Ang presentasyon ni Charlotte ay naging viral. Itinampok ito ng BBC. Marami ang bumatikos sa kanya. Pero mas marami ang sumang-ayon, lalo na sa mga kabataan. 6 na buwan ang lumipas, pinag-iisipan na ni Charlotte na mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas. Ang Cheltenham Ladies College ay muling nagpasya na sa Pilipinas gawin ang susunod na educational tour. At sa pagkakataong ito, ang mga estudyante na mismo ang humiling nito. Ang huling post ni Charlotte sa Instagram. Binago ng 1 linggo sa Pilipinas ang buhay ko. Akala ko, galing ako sa isang superior na bansa. Nagkamali ako. Natuto akong magpakumbaba. Isang dalagita ang nag-alis ng kanyang pagkiling. At daan-daang estudyante ang nagsimulang tingnan ang mundo sa ibang paraan.